Ito pong hantavirus ay hindi parang COVID-19. Bakit po? Yung mode of transmission, yung paraan ng paghawa ay hindi siya airborne. Close physical contact ang sinasabi, malapitan, naghihingahan sabi nga nila. At ikalawa, yun pong ating incubation period ng hantavirus, hindi siya kasing bilis ng 2 to 3 days. Kasi COVID-19 kasi, pag 2 to 3 days magkakalagnat ka na at pwede ka na manghawa. In fact, even ka before magkalagnat, dun sa 1 to 2 days after exposure, pwede ka na magkalat ng virus. Dito po sa hanta, on average, lumalabas yung ating mga sintomas. Sabi nga nila, kakagaling ko lang sa meeting actually bago mag-interview. Sabi ng mga experts, on average, mga 2 weeks bago lumabas. Although it can be from as short as 1 day to 42 days. Ibig sabihin po nun, mas ating mako-contact trace, mas ating maaalalayan kung sino man, kung magkaroon man ng transmission sa ating lugar. Hindi siya parang COVID-19 na naunahan tayo nung kalat. Opo. So, Yusek, curious po ako, no, for at least sa perimeter, sa proximity, kung nasa naman po ito ngayon, paano naman nila ito ngayon binabantayan? Mataas po ba yung, kumbaga, alerto, at least kung nasaan po siya ngayon? Alam kasi natin, no, so as we speak, yung MV Hondius ay sailing na, no, at ang nagpapatakbo, sabi nga nila, talagang Filipino seafarers, parang mga nurses, they practically run it kasi literal na yung nagpapatakbo ng barko pabalik ng Netherlands, mga kapwa Pilipino natin. So alam natin, tapos yung ibang mga hindi naman deck and engine, yung mga hospitality base, yung sa hotel crew na sinasabi nila, ay nauna na lang lumipad. Sa bilang na yun, nasa 21 yun, kasama na nila yung ibang mga pasahero sa Netherlands, yung mga Dutch at least. Tapos yung 17 niya lang yung naiwan. In other words, Mix, tukoy kasi natin yung grupo. Hindi tulad nung noon na yung hantavirus, ay yung COVID-19 rather, hindi mo masabi kung sino yung meron or wala. Ito alam natin at aalagaan natin sila, kaya mapipigilan natin yung hawa. Po. So, Doc, na-mention nyo nga kanina yung origins, di ba? Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no? Kasi pa lunchtime na, sa usaping rodents or daga. From a local perspective, ang kaakibat niyan is leptospirosis, di ba, Doc? Galing din po sa ihi o dumi ng daga. Doon din po, medyo related. Pero hindi ba siya, since magkalayo naman siya, wala naman sigurong hanta yung itong mga daga natin dito, Doc, no? Oo, magandang tanong yan. Actually, hindi ko makita yung kodigo ko. Sayang, hindi ko pa na-memorize eh. Magkaiba yung species nung daga na naglilipat nung Andes virus, yung ANDV. Sabi ko nga sa isang interview ko, I think that was this morning, siguro maganda yung ating mga writers, no, sa newsroom, i-specify na natin. Kasi yung hantavirus, maraming species yan eh. Yung pinaka kinaabalahan natin, ito yung merong human-to-human transmission. Andes virus siya, capital ANDV, all capital. Yung daga na nagtataglay ng Andes virus ay specific dun sa South America. Ibig sabihin, yung mga daga natin na kakaiba, can I just say that? Kakaiba yung mga daga natin. Hindi siya the same species. Di ba? Lalaki nila eh. Hindi siya the same species. At seryoso ako dun kasi pag nakita mo yung picture ng mga daga dun sa South America, parang long-tailed pa nga yata sila. Sobrang haba nung iba. Iba yung daga na naglilipat. So, ibig sabihin, magkakaroon ba tayo ng Andes virus? The likelihood na manggaling dun sa daga natin ay mababa. If ever man malipat yan sa atin, kaya nag-iingat tayo, kaya ini-establish natin yung protocol, manggagaling yan sa tao. Kaya very particular tayo. Ongoing ngayon yung meeting ng ating mga experts na nag-a-advise kung paano natin sasalubungin with care and with attention yung ating mga 38 na kababayan once they are repatriated to the Philippines. Okay, so Yusek, so most likely, if meron kayo makachikahan or meron magtanong sa inyo, sabihin natin sa publiko na, Doc, ano ba tong hantavirus? Should I be worried? How would you sum it up, Doc? Tanong yan. Hindi, yung tanong sabi ni Dr. Melvin Sanicas, no? So binabaro ko yung expression niya. Tanong ay tayo ba'y dapat ma-alarma o hindi? Hindi po. Ang importante ho dito ay tulad nito, pinag-uusapan sa nagsaserbisyo ang ating paksa, no? Dahil the more na pinag-uusapan natin siya at yung sources natin ay credible, the more na alam natin kung paano kumilos. Hindi tayo dapat kabahan. Yun yung pinaka-source ng anxiety. Yung hindi mo alam ano ba nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno. Alam po ng
gobyerno sa utos ng Pangulong Marcos ang ginagawa ni Secretary Erbosa ngayon at ng Bureau of Quarantine, RITM. Over the past few days, sunod-sunod po yung mga meeting together with the Department of Migrant Workers under Sec Hans Kakdak. Full po yung coordination, handa po tayo sa hanta.